at tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan si Santa Rosa de Lima. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano ba't nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Booz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Booz. Nilapitan ni Booz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Booz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Booz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan.
Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakteri at hinahabaan ng palawit sa ilalayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pagdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa mga single dito na gustong mag-asawa, ano ang tipo niyong babae o lalaki na sa tingin niyo ay bagay sa inyo? Sa mga may asawa na, sa tingin po ba niyo ay bagay kayo? Sa mga magkakaibigan, magkakabarkada,
Sa tingin po ba ninyo ay bagay talaga na kayo ang magkakasama? Meron po tayong ekspresyon sa pakikipagrelasyon na opposites attract. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong magkakaiba, yun ang madalas na nakakasama o mas na-attract tayo, kumbaga, sa mga taong iba sa atin. Halimbawa, ang isang extroverted person ay mas na-attract sa isang introverted person. O ang isang taong logical ay na-attract sa isang taong creative naman. Pero alam po ba ninyo na bagamat ito ang popular na expression natin sa pakikipagrelasyon, hindi daw ito ang nangyayari usually, kundi yung kabaligtaran nitong theory, yung similarity attraction naman, na nagsasabi na ang mas nagkakasama ay yung mga taong magkakapareho talaga. Ang mga mas na-attract sa isa't isa ay yung mga taong magkakapareho. Halimbawa, pareho ng nationality, pareho ng Pilipino. O kaya, pareho ng interest, pareho ng hobby, parehong paraan ng kung paano mag-isip. Ito raw ang mas madalas na nangyayari. Hindi yung opposites attract, kundi yung similarity attraction. Kaya nga po, mag-ingat tayo kasi baka wala na tayo sa hulog. Sa ganitong tao pa rin tayo mahulog. Natatandaan ko po dati, meron akong kakilala, kaibigang lalaki. Mayroong nagkagusto sa kaniyang babae na may tsura, may kaya, may pinag-aralan. Kaya lang itong si lalaki, bagamat naging sila naman, ang naging problema nito ay hindi siya nakasabay dun sa babae. Hindi mataas yung babae. Mabait yung babae. At gusto siya ng babae. Ang nakikita kong diferensya, si lalaki, mababang standard niya. Kasi nga, mababa rin yung standard ng buhay niya. Hindi nag-aral lang mabuti. Pagkamat talino hindi umiwas sa masamang impluwensya. Hindi niya pinili yung mga sasamahan niya. Hindi siya umiwas sa bisyo. Nagdroga, nakulong pa. And then alam ko nagkaroon din siya ng partners. Tapos yung naging mga partners niya sa buhay, somehow parang katulad din niya. Ang sinasabi ko dito ay, okay na sana Gusto siya, mahal siya ng babae na may kaya, may tsura, taas ng pinag-aralan. Kaya lang, di siya makasabay dahil nasa sa kanyang problema. Kumbaga wala siya sa hulog. Kaya sa mga maling relasyon at barkada din siya nahulog. Dito po natin makikita ang malaking kaibahan ng mga tauhan sa ating unang pagbasang napakinggan, sina Boaz at Ruth. Na kung pagninlayan po natin ang kanilang personalidad, masasabi natin halos magkaparehas sila. Kaya madali nilang nagustuhan ang isa't isa. Limbawa, pareho silang may takot sa Diyos. Si Boaz, binabati niya ang mga trabahador niya ng sumainyo ang Panginoon. Si Ruth, ginusto niyang sumamba sa totoong Diyos ng Israel kahit na siya'y dayuhan pa noon. Pareho din silang mabait sa iba, lalong-lalo na sa mga nasa ibaba nila. Si Boaz ay mabait sa mga nagtatrabaho sa kanya, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga aba. Samantalang si Ruth ay mabait sa biyanan niya sa kanyang naging dating asawa, na kung tutuusin ay pwede naman niyang iwan na. Sapagkat yung biyanan niya ang nagsasabing umalis na siya, lumayo na siya, pero hindi niya iniwan ang kanyang biyanan, na noon ay masasabi nating pabigat na dahil matanda na, byuda pa. Pero sinamahan niya. Mabait, di ba? In fact, ito ang sinasabing isa sa pinakaunang nagustuhan ni Boaz kay Ruth. Kasi nga, pareho sila. Ilan kaya sa atin ang may karelasyon, kaibigan, kasama ngayon, na hindi talaga natin dapat makasama kung maganda, mataas lang ang ating disposisyon, kung nag-aral lang talaga tayong mabuti, kung umiwas lang talaga tayo sa bisyo, kung nagpakabuting tao talaga tayo. Mahirapan po kasi tayong ma-attract sa mga taong may mababa at pangit na disposisyon kung tayo nasa maganda at mataas na disposisyon. Sa kabilang banda, kung meron tayong pangit at mababang disposisyon, most likely,
mas ma-attract at masasamahan natin yung katulad din natin. Gustuhin man natin na ma-attract, makisama sa mga taong may mas mataas at mas magandang disposisyon kaysa atin, maalangan tayo, natatakot tayo, mahihiya tayo. Kaya ang pipili natin ay yung ka-level lang din natin o kaya yung mas mababa pa kaysa atin. Para lang din pong pera, kapag mataas ang ating halaga, mataas din ang mga kalidad ng mga bagay na ating mabibili, hindi ba? Kung tayo'y pera. Pero kung mababa lang ang ating halaga, mababa lang din ang klase ng ating mga mabibili, di ba? Kaya huwag tayong mag-settle na maging 20 pesos lang kung kaya naman nating maging 1,000 piso. Hindi po ito tungkol sa pagiging mataas sa kapwa. No, lalo pat ang ebanghelyo natin na hindi panig sa mga nagmamataas. Ang sinasabi natin dito ay yung striving to become the best version of yourself. Kasi ang Panginoon ay siyang unang matutuwa kung ito'y mangyayari. Kung magiging mga nilalang tayo ayon sa kanyang kalooban. Kung bakit na tayo nilalang. Ayun. At hindi lamang po ito tungkol sa pag-ahon ng talento natin, o pag-aabot ng ating pangarap, kundi yung pagiging mabuting tao natin. Mabuti, hindi lamang sa hindi tayo gumagawa ng masama o gumagawa tayo ng mabuti, kundi yung nagiging buhay na larawan talaga tayo ng Panginoon. Napaka mapagmahal at napaka mabuti. Yung maging tamang tao muna tayo para madali tayong ma-guide ng Panginoon sa mga tamang tao. Mahirap po kasi mag-end up sa mga maling tao. Pero kung minsan o kadalasan po, ito ay matatrace din natin sa pagiging maling tao rin natin. Sa mga pagkakatong pinalampas natin para maging best version tayo ng sarili natin ayon sa intensyon ng Panginoon sa paglikha sa atin. Kaya sana iayos po natin ang ating sarili, ang ating buhay sa tulong ng Panginoon upang sa tulong din po niya, mailagay niya tayo sa tamang sitwasyon, tamang relasyon na gusto para sa atin ng Panginoon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samuko. Kung diringgin Pumikit ng tayo. Diyos ang samo Panginoon, ko. tulungan mo po kami na iayos ang aming buhay, ang maituwid ang aming mga pagkakamali, ang mapunan ng aming mga pagkukulang, ang gawin namin ang mga dapat pa naming gawin sa buhay namin. Tulungan mo po kaming maging mapapang loob na ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo, na hindi ang gusto namin ang aming sundin, kundi ang kalooban mo, na sana'y madala na kami sa mga pangyayaring nagkamali kami, sa mga pangyayaring nasaktan na kami, pumalpak na kami dahil ang ginawa namin ay yung gusto lamang namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging best version ng sarili namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya.
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maging mabuting impluensya nawa tayo sa iba. Hindi yung tayo pang ma-impluensya ng iba sa mga bagay na hindi kaaya-aya. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Paggabay ka sa Diyos sa estado ng buhay, sa disposisyon na gusto niya na taglayin. Kung lalapit kay Jesus, huwag mong ipilit ang gusto. Sumunod tayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihahain sa ngalan mong dakila, ngayong Santa Rosa ng Lima ay ginugunita, ay amin namang pakinabangan at iyong kalugdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at
sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Napatid ko nga at natanto sa kasulatan yung puro pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong kataubusan, pakundangan sa paglilingkod na aming ginagampanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ang misa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo ang walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, ha? Bahala na po ang Panginoon sa inyo at yan po ang lagi naming dinadasal dito. Ako personal, pinalagi kong dasal para sa inyo. Salamat po, alam na po ng Panginoon kung sino kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.